Yon, ito na naman tayo mga kababayan, ano? Pero bago tayo magpatuloy sa ating pag-uusapan, babati muna ako ng magandang gabi sa aking mga subscribers dyan, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun ang ano, tuloy na tayo kagad sa ating pag-uusapan. Wala nang patumpik-tumpik pa. Medyo bilisan natin yung pagsalita natin. Wala nang patumpik-tumpik pa. Itong goal na naman kay Epifanio Labrador, ang vlogger na nagdapang-dapangan. Ngunit ang katotohanan ay supot naman. At marami nang nakakaalam ha, yung mga nagkukomento. Maraming salamat ha. Nababasa ko yung inyong mga komento lahat ano. At talagang alam na ninyo na itong si Epifanio Labrador talagang hindi pa natuli. May mga nagtatanong paano ko daw nalalaman na supot pa itong si Epifanio Labrador. Mga kababayan, madali mong makilatis yan. Dahil sa kanyang paggamit ng pismas, kaya ayaw niyang alisin yung kanyang pismas dahil nga pag inalis niya yan, maamoy niya yung kanyang sarili na supot siya. Pabaho yan mga kababayan. May mga naririnig din ako niyan. At yung pamamanas ng kanyang mukha, isa din daw yan. At yung pagkaputla niya, isa din daw yan sa sinyalis na siya ay supot mga kababayan. Yan mga kababayan, tuloy na tayo kagad dito sa ating pag-uusapan ha. Yung supot na yan ha, talagang marami nang nakakalam. Ito talaga yung importante. Warrant of arrest laban kay Epifanio Labrador ay malapit na. Hindi kasi ito sumipot, hindi nagpakita itong si Epifanio Labrador sa Caloocan City Prosecutor. Kaya mga kababayan, sa sunod na pagpapatawag sa kanya, pag hindi pa rin ito sumipot, warrant of arrest na ang ilalabas. At madadagdagan na naman yung kaso, yung warrant of arrest laban dito kay Epifanio Labrador o sa totoong buhay, Richard Palacio mga kababayan. Talagang patong-patong na. Napakadami ng kasong kakaharapin nito. Kasi nga, hindi lang sa Caloocan may mga nagsampa ng kaso. Noong nakarang araw, may pinakita din tayo. Saang lugar ba yun? Na nagsampa na rin ng kaso laban kay Epifanio Labrador. Siguro mga kababayan, dahil nga itong Iglesia ni Cristo ay nasa buong bansa natin ito. Kalat ito sa buong bansa natin. Kahit dito sa amin sa Bohol, napakaraming simbahan ng Iglesia ni Cristo dito. Halos bayan dito. May mga bayan pa nga rito na minsan 3 ang simbahan ng Iglesia ni Cristo. Minsan marami pa, hindi ko masyadong alam ha, kasi hindi naman tayo kasapi niyan. Pero may mga nakikita ako dito, katulad lang dito sa bayan kung saan ako. May 2 simbahan na nadadaanan ko. Simbahan ng Iglesia ni Cristo. Ay, 3 pala. Sorry, 3. May 3 simbahan ng Iglesia ni Cristo na nadadaanan ko. Tapos sa bayan naman namin, may alam ako na simbahan doon kasi yung pinsan ko nasa isang simbahan, tapos meron pa isa. 2. May 2 akong alam. Bukod sa hindi ko alam ha. Kaya itong si Epifanio Labrador, napakadaming kaso nito. Baka ang kaso nito sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Kaya ulitin ko, paano na magtago itong si Epifanio Labrador? Pag magtago ito, yung puwit na lang siguro, yung ilabas nito. Nakatago, nalabas yung puwit. Ito na mga kababayan ha. Ito na yung video kung saan sinasabi ko na itong warrant of arrest ay malapit na i-issue ng Caloocan Prosecutor mga kababayan. Dahil nga hindi dumalo, hindi nagpakita itong si Panyong at yung pinagyayabang niya na mga abogado kahit 1 milyon pa. 1 milyon pang kaso yan. Kayang harapin ng abogado ko yan. Ayun kay Epifanio Labrador. O ngayon, ito na. Ito na yung warrant of arrest Panyong. Ito na mga kababayan. Sabay-sabay natin itong panoorin mula pa rin kay Tinig ng Karunungan ito At sa mga gustong mapanood ang kabuuang video na ito ay bisitahin ninyo ang YouTube channel
niya Tinig ng Karunungan. At huwag ninyong kalimutang i-subscribe mga kababayan. Ito na, sabay-sabay natin itong panoorin. Epipanyo Labrador. Ano po ba yung pinagbatayan? Ano po ba yung pinagkuhanan ng impormasyon ng address ni Epipanyo na pinapagdalahan ng imbitasyon? Di yung address niya doon sa order of arrest sa kanya noong 2017 na may kaugnayan nga sa qualified theft. Pinakita na namin sa inyo, papakita ulit namin sa screen yung kopya ng order of arrest niya. Ayan po. Diyan po, binlearn na lang namin yung information para safe po tayo. Binlearn na namin yung information. Pero dyan, nakalagay po yung address kung saan niya huling nakita etong alias Epipanyo Labrador. Pag sinabing huling nakita, maaaring dyan siya huling nakitang nakatira o di kaya ay dyan siya huling nakita na, kumbaga yung physical na anyo niya, dyan huling namataan. Kaya dyan na nai-address. Yan ang maaaring pinagbatayan nung naghain ng mga kapatid natin ng reklamo laban kay Epipanyo Labrador. Yung address na yan yung kinuha at dyan din ipinadala yung imbitasyon ng City Prosecutor Office tungkol po dito sa ikinakaso natin o inirereklamo laban sa kanya. Ngayon, kung hindi na doon nakatira si Epipanyo Labrador, alagang hindi niya matatanggap yun. Kaya eto, kung mapapanood tayo ni Epipanyo Labrador, Epi, kung hindi mo man natanggap o nakita yung imbitasyon, ako na nagsasabi sa iyo, meron kang imbitasyon sa City Prosecutor ng Caloocan. Pwede kang pumunta doon. Hindi ko sinasabing sumuko ka, ha? Ang sinasabi ko, pwede kang pumunta doon dahil sa imbitasyon lang naman yon para sa mediation. Pero hindi ko sinasabing sumuko ka. Pagkakausapin ka lang naman, di ba? Paghaharapin lang naman kayo ng mga kapatid natin na nagre-reklamo sa iyo. Kausapin mo, pwede ka namang humingi ng tawad eh. Pagkakataon mo yon, baka sabihin mo, hindi mo pa alam yan. O ngayon, yung ikalawa naman, yung ikalawang nakikita namin na rason kung bakit hindi sumisipot yan si Epi sa imbitasyon ng City Prosecutor, siguro alam niya na meron niyang order of arrest siya noong 2017 tungkol sa qualified theft. Totoo yan. Parang talaga yan. Alam talaga yan. Siya, dahil sa imbitasyon ng City Prosecutor Office, kaugnay nga sa inireklamo ng ating kapatid sa Iglesia ni Cristo, talaga mauungkat yung order of arrest sa kanya noong 2017. O edi, mas patong-patong lalo yung kaso na kahaharapin niya. Bakit? Kasi nga itong taong ito nagtatago. Ikaw puro pandaraya ang bibig mo. Tama, totoo yan. Paraan, pambibintang, pagpaparatang, sa paraang nagpapahayag ka ng mga bagay na wala namang matibay na batayan ni ebidensya. Tinanong ko ngayon yung isang attorney natin. Sabi ko, attorney, ano po yung susunod na magiging hakbang dyan? Maghihintay pa raw tayo ng resolution po ng fiskal. Pagkatapos, magkakaroon na ng preliminary investigation. Doon sa prelim investigation, talagang sisiyasatin, aaralin na ng mga kinauukulan yung kung mayroon bang talagang batayan, yung mga ebidensya na ating ipinasa sa kanila para itong taong ito makasuhan talaga. Po ba? At kapag talagang napatunayan, doon na lalabas maaari yung warrant of arrest. Talagang doon hindi na makakapagtago kung saan-saan lang si Epi. Talagang kailangan niyang magtatago sa gubat talaga at sa bundok. Doon siya magsusumiksik. Kasi pagka nagtago siya sa syudad at namataan siya ng kinauukulan doon ng mga kapulisan natin at namukaan siya, ayari siya. Di huli siya. Bakit? Merong warrant of arrest No? Kaya wag mo nang antayin pa, Epi. Kung ako sa'yo, pumunta ka na, tanggapin mo na yung imbitasyon, maaari ka nang humingi ng tawad, patatawarin ka naman Yun ang ba ito? Pero sabi ko nga, haharapin mo rin yung pagkakamali mong nagawa, yung paglabag mo sa batas, para hindi ka na pamarisan. Epipanyo Labrador. Ano po ba yung Kaya lang, patayin mo lang natin Yun ang mga kababayan, tama lang talaga na kahit na humingi ng tawad itong si Epipanyo Labrador, tapos na kasi yung pangyuyurak niya, yung pambababoy niya sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Tapos na, nasakta na lahat.
kumbaga sa sugatan na. Kung halimbawa humihingi ito ng tawad, itong si Panyong, mag-iiyak ito. Madali namang umiyak yan Alam ko naman na puro lang yabang yan Pag pinapatawad siya halimbawa, siguro isipin ang mga mababait naman itong mga kasapi ng Iglesia ni Cristo, papatawarin siya ngayon. Pero nga, yung kaso dapat tuloy-tuloy. Kasi nga, pag halimbawa, pag bibigyan ito, hindi ito tuloy yung kaso, mamamihasa ito. Uulit-ulitin pa rin ng tao na ito. Parang yung mga adik ba? Kasi adik din naman itong si Panyong Pag halimbawa, yung isang adik, nakulong, nakawala, paglabas sa kulungan, adik pa rin yan. Hindi pa rin magbabago yan. Kaya itong si Panyong Labrador, dapat lang talagang tuluyan ito ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Napakarami ng tao nitong binababoy. Hindi na po tama, katulad nung ginawa nitong pagbibintang. Grabe yung pagbibintang na yan, hindi yan biro. Hindi yan basta-basta. Katulad ng sinasabi niya, na ang nag-utos na patayin si Kaper Silapid ay itong si Pangulong Duterte. Dahil nga itong si Kaper Silapid ay kasapi na Iglesia ni Cristo, kinausap daw ni dating Pangulong Duterte itong si kay Eduardo Manalo. At itong si kay Eduardo Manalo daw, hindi daw nagdadalawang isip na ibigay yung ulo ni Kaper Silapid. Biruin nyo ba naman yan mga kababayan? Yan ba ay may kapatawaran? Buhay ng tao yan. Walang kapatawaran. Yung ganong panghusga, yung ganong pambibintang. Sarap lamutakin ang mukha nitong tao na ito. Kaya sana pag lumabas yung warrant of arrest, talagang may warrant of arrest talaga yung lalabas mga kababayan. Dahil hindi talaga magpapakita yan. At sa mga nakikita natin, yung mga pananalita, yung mga paninira, pangbibintang nitong si Panyong Labrador ay talagang may probable cause. May basihan para kasuhan itong si Panyong Labrador mga kababayan. At yung lugar kung saan huling nakita itong si Panyong Labrador, mananawagan tayo diyan sa lugar na yan. Kung saang lugar ba yan? Hindi kasi binanggit ni Tindig ng Karunungan nakikiusap tayo, nananawagan tayo na kayo na mismo ang magkomento dyan. Kung andyan pa rin ba itong si Panyong Labrador, tulungan nyo naman. Huwag nyo pagtakpan yung tao na yan. Dahil baka kayo rin yung mamumroblema sa taong yan. Pag kapitbahay pa rin yan. Kayo mismo yan. Magnanakaw yan. May kasabihan nga tayo Mabuti pang may kapitbahay kang isang aswang kaysa magnanakaw. Kasi yung aswang, pag mga aswang daw, dadayo ng ibang lugar. Pero yung magnanakaw, kahit kapitbahay mo yan, titirahin ka yan. Kaya yung lugar kung saan namataan itong si Panyong Labrador sa totoong buhay Richard Palacio, makipagtulungan na lang po kayo, pumunta kayo sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya, mga kababayan. Yun dito lang muna, at bago tayo magtatapos, ay mag-shout out lang muna tayo. Magbabasa lang tayo ng mga ilang komento dito, shout out kayo dito sa may bandang baba. Shout out kay Ma'am Joyce ng Japan. Nasaan yung komento ni Ma'am Joyce dito? Pinakita ko. Ma'am Joyce, shout out Ma'am Joyce. Ayun kay Ma'am Joyce. Good Sir Ron DTV mo, good evening po. Kawawa naman ang mga DDS vloggers. Dapat ipapatawag rin ang mga BBM trolls para patas. Unfair naman ang tuwad ko dahil ba mga DDS vloggers ang salita ng katotohanan dahil interest media hindi naman magsalita ng totoo. Totoo yan. Ang pinaginitan itong mga vlogger na pumupuna sa administrasyong ito. Ipalagay na lang natin katulad kay Eric Silis. Nung nagsalita si kay Eric tungkol sa mga biyahe nitong si Tambaloslos, itong si Romualdez, anong ginawa ng Kongreso? Ikinontempt itong si
Eric Silis at si Mambadoy. Tapos kasunod na nun, pinag-inita na ng Kongreso yung Isiminay, yung prangkisa ng Isiminay. Ganon mga kababayan, ganon sila manggipit. Ngayon na naman, yung mga vloggers na naman, na mga nagsasalita, yung mga nagpapahayag ng kanilang mga saloobin, dahil nga, kahit ako, hindi nila kayang pigilan yung mga nagsasalita. Dahil kung ano yung nakikita natin, hindi katulad kay Epipanyo Labrador na gumagawa ng kwento. Kung anong nakikita natin, dapat nating punahin yan. Hindi pa pwedeng pabayaan natin. Pero yung hindi mga basta-basta yung mga pinapatawag lang mga vloggers, talagang pinagtatawanan lang itong Tricom, Tuadcom. Yan yung mga congressman yan, mga walang kwenta naman yung mga congressman na yan. Shoutout para rin kay Member Jeff Religious ng Pulilan, Bulacan. From Pulilan, Bulacan, Ronde TV News. Ingat lagi at more bless. Shoutout na rin kay Mitchell Bolima. Palibasa walang i-disbar sa kanila kasi walang mga kwenta. Yon, shoutout na rin kay Jixin ko. Mga congressman nakala nila kaya nila lahat napakan. Ngayon, pinagtawanan lang kayo. Ito tungkol kay Attorney Trixie Cruz Angeles, no? Talagang sabi ni Attorney Trixie Cruz Angeles, hindi kami natatakot. Hindi kami natatakot sa inyo. Mas matalino lang kami sa inyo. Shout out na rin kay Eric John Baluyot. Eric John Baluyot. Shout out ang tanda na bastos pa. May anak ka ba? Matanda ka? Ano to? Matanda ka? Kay ano to? Kay Aling Marito, yung lula niya yung mga apo mo na lang bantayan mo, baka marinig ka pa ng mga apo mo, akala nila tama sinabi mo. Totoo talaga yan si Aling Mari. Mga matanda na kasi mga kababayan, mahirap naman kasi natin pagsalitaan. Pero pero mga kababayan, sana kay Aling Mari, mag-isip naman sana siya. Hindi na siya dapat makisali sa yung mga salitang pang hindi maganda. Kasi siya dapat ang magtuturo ng mabuting asal. Siya yung nagpapakita ng kasinungalingan, kung ano-anong pambibintang, kung ano-anong mga kababayan. Dapat hindi ko na patulan itong matanda na ito, kaso nga lang sumusubra na rin. Pati si Congressman Marcolita, sinasabi ang Judas, traidor daw. Oy, huwag ninyong kalimutan Congressman Marcolita, sa darating na eleksyon. Number 1 natin sa ating balota. Shoutout na rin kay Pas Lumibaw. Hoy, Aling Mare, matandang hukluban. Tumigil ka na. Akala mo, marami kang alam. NPE ka ba? Aling Mare. NPE ka ba, Aling Mare? Tama po kayo, ibang Pinoy, mayayabang. Totoo yan, Pas Lumibaw. Shoutout na rin kay Mildred Martin. Magandang gabi po, magandang gabi din sa iyo. Magandang gabi din po sa iyo, Mildred Martin. Shoutout kay Honey Benedicto. Itsura pa lang marites na talaga yung dating ni Lola. Naka-spaghetti pa si Lola, no? Shoutout naman kay Ronilo Escamado. Be careful, Aling Mare may hangganan ang lahat. Tama, totoo yan. Shoutout na rin kay Lia Lorin Milyaris. Shoutout matandang marites na idol. Matandang marites. Shoutout na rin kay Noel de Guzman na dapat neutral tayo sa mga malalaking bansa tulad ng US, China. Makipagkaibigan tayo kasi tingkoy lang tayo sa kanila. Wala tayong magawa pag gira tayo. Totoo yan. Yung nagsasabi na mga pabor sa China, yung Pilipinas daw ibibigay daw sa China ni dating Pangulong Duterte at pati si Congressman Marcolita na damay pa. Mga kababayan, ang katotohanan,
ayaw lang nitong si dating Pangulong Duterte na makipag-alyansa o makipag-away sa ibang malalaking bansa. Dahil nga, pag halimbawa, itong si Pangulong Duterte ay makipag-away sa China, anong itsura natin? Pulbos tayo, mga kababayan. Yun ang dito na lang muna, at once again, this is Sundi TV mo. Ingat tayong lahat. God bless bawat isa sa atin.